Bago tayo dumiretso dun sa sinasabi kong man-made na malaking ilog, dumaan muna tayo dito sa may barangay Tampok. Lagi na rin palang may tubig dito. So wala na yung high tide, pero dito meron pa rin siyang tubig na ganito. Wala pa yung high tide yan ha, wala nang high tide yan. Lalo nung nakaraang mga araw, diba, nung bumaba yung tubig. Ang taas siguro ng baha dito. Kung tawagan yung lugar na to is Taytayin. Nakikita nyo dito sa may parte ng kanan ko, itong part na to is mga fish pond. Pero alam nyo ba dati yung mga fish pond na yan, dati yung mga palayan. Pero paglipas ng 2 dekada mahigit, naging na siyang mga fish pond. Hindi na siya palayan, kasi nga nilulubog na rin yung part na to. Nandito na tayo sa sinasabi kong hinukay at pinalawak na malaking ilog para makatulong o makabawas sa malaking pagbaha dito sa Bulacan. Okay, so magandang araw. Dito pa rin ako sa Hagonoy. May sisilipin lang tayo ditong ilog. So kakatapos lang nung baha dito sa amin. Kaya pwede pumunta sa ilog? Okay lang, salamat. And so dati tong court na ngayon ay gagawin ng evacuation center. Taas nung bubong. Silipin lang natin. Kulay brown pa rin yata yung tubig pagalipas ng mga bahaan. Medyo malinaw-linaw na buhat nung napakalalaking mga pagbaha. Nakababa na kasi yung tubig mula sa itaas papunta dito sa amin, kasi ito nga yung pinakamababang part ng Bulacan. Ito yung catch basin ng mga tubig. So ditong part, may daan dito palabas papunta ng Manila Bay, dito sa kanan na to. Pero karugtong siya ng Manila Bay, malapit sa Pampanga yung labas dito sa part na to. Kaya yung mga pupunta ng Pampanga tsaka ng Bataan, nagbabangka para mabilis lang. Pag mabilis yung bangka mo, mga 30 minutes to 1 hour, andun ka sa Bataan. Pero dito ang part, may daan din dito. So pag dito ka nagbangka, lusot mo, Manila Bay pa rin, karugtong ng Manila Bay. Pero yung part na to, ito na yung malapit sa may Nabotas hanggang papunta ng Manila Bay. Dahil itong ang lugar namin is karugtong ng Manila Bay. Okay, so meron tayo pupuntahan ngayon. Isang malaking ilog na hinukay. So pinalaki yung ilog. Pero may ilog na siya dati. Maliit nga lang yung ilog na yun. Pero ngayon, pinalaki siya para makatulong dun sa mga pagbaha-baha, para pagka may mga malalaking or malalakas na bagyo or malalakas na mga pag-ulan, yun yung magiging tulong para mabilis bumaba yung mga tubig dito sa amin sa Bulacan. Okay, so kaninang umaga hindi ako nakaalis dahil malaki yung tubig. Yung motor ko baka abutin yung Tambucho tsaka itong mismong Panggilid, kaya hindi ako nakaalis kaninang umaga. Kaya hinapon na tayo ng biyahe ngayon. So mahirap na, baka mamaya abutan pa tayo ng pagkasira ng motor dahil mababa yung motor natin. So dito sa amin, mapapansin nyo, ayan, may mga nabubuhay dito ang mga puno ng palapat or di kaya puno ng mga bakawan, kasi nga yung lugar namin is karugtong ng dagat. Yung mga puno na yun nabubuhay lang dito sa tabing dagat or sa may tubig alat. Kaya makakakita kayo dito sa amin ng mga ganyan. Nakita ko na naman tong tricycle ni Kuya Marlon, no? Ayan, napakataas na tricycle ni Kuya. Isa sa pinakamataas na tricycle dito na pinambabiyahe kahit gaano kalaki yung tubig, talaga nakakasuong.
Ito pa yung mga ibang mga tricycle. Ayan. Mga pinataasan para kahit baha. So dito din sa amin, pag nagawi kayo dito, mapapansin nyo yung mga kalsada dito is hindi pantay-pantay. Kasi nga yung mga kalsada dito is pinapatambakan. Although lahat naman napatambakan na. Kaya nga lang, dumarating talaga yung time na paglipas ng mga ilang taon, nilulubog na naman yung ibang mga part. Katulad nito, ayan, ginagawa yung kalsada dito kasi naiwan na naman to. Pero napagawa na din to dati. Ngayon nga lang, nilulubog na ulit. Kaya hindi nagkakapantay-pantay yung mga daanan dito sa amin ngayon dahil kailangan magtambak ng iba. Pero pagkalipas ng taon, kung sino yung mga dating matataas, yun naman ang nagiging mababa. At sila naman yung nakararanas ng mga pagbaha dito sa amin. So, ayun, parang nagpapasahan ng tubig katagalan. So, merong tataas, merong maiiwan. Kaya nagkakaganon. Katulad nito, pababa na ulit dito. So, nung dati, mas mataas tong part ng kabilang baryo na to. Ngayon, ito naman kabilang mataas kasi ito naman yung napataasan. So, siguro dahil hindi kaya ng budget ng munisipyo na pagsabay-sabayin. Kaya kung aling mga part lang muna yung mga nakakaranas ng matinding paglubog, yun lang muna yung mga pinapataasan nila. Yan nga lang, ang mahirap lang din dito, pagka wala kang kakayahan magpataas ng bahay mo, malulubog ka or maiiwan ka. Kasi mataas na yung kalsada, ikaw naman yung mababaon. Kaya ang ginagawa ng iba dito, dahil sa paulit-ulit na pagtaas ng kalsada, paulit-ulit na pagpapagawa ng mga bahay nila, mas pinipili na lang nila na umalis dito sa Hagonoy at lumipat ng mga kung saan sila magiging safe or hindi madalas binabaha. Ditong part maraming mga puno ng palapat. Ayan, ang gilid na to. O pati isa sa pala, meron na din mga sasa dito sa gilid. Dito sa Barangay Mercado. Ito kasi yung mas madalas baha dati. At lalo hanggang ngayon. Ayan, katulad nito, medyo stuck na yung tubig dito. Hindi na siya nakakababa kasi yung ibang mga kalye, yun naman yung mga naunang magpataas. Kaya yung tubig hindi na nakakalabas dito. Pati yata yung mga drainage nagbarado na rin. Kaya madalas talaga stuck yung tubig dito sa part na to ng Mercado. Yung port nila, ayun puro lumot na rin dahil laging babad sa tubig. Dito rin sa part na to, dito mo makikita yung mga literal na nasa may tabing kalsada yung bangka. Ayan tapos ito pa sa kabila. Kasi nakaka pa yung bangka dito, nakakadaan. Para siyang maliit na tulay yung part na yun. Okay, so dito na tayo sa may Barangay Santa Monica, dito pa rin sa Hagonoy, Bulacan. Minadaanan ako dito ang isang ancestral house. Sayang napakaganda nitong bahay na to, lalo siguro dati. Pero binabaha na din siya, kinain na din siya ng tubig. Tingnan nyo tong kalsada, napakataas na siya kaysa dito sa bahay. So yung hagdan na yun ng mga bato, halos kapantay na nung flooring ng kalsada. Sayang, ang ganda ng bahay pa naman mga original kapis pa rin yung mga nakakabit sa bintana niya, tsaka yung mga salamin ng mga may iba't ibang kulay. Kanino kayang bahay ito? Maraming ganyan dito sa Hagonoy, mga ancestral house na nilulubog na. Sayang lang kasi nasisira ng baha.
yung nakabakod ditong bakal, yung lumang bakod pa nung araw. Ayan. Hindi ko alam kung nagamit din yung mga ganito dati sa mga military, parang mga giyera ba, yung mga ganitong style lang mga bakal. Parang wala nang nakatira dito. Parang wala. Sayang yung bahay na to. Sayang yung mga ganyang bahay dito sa Hagonoy, Bulacan kung mapapabayaan. Yung ibang mga nandun sa may kabayanan, ganun din, nilulubog din, mga ancestral house din na wala na, nabaon na rin o binabaha na rin. Bago tayo dumiretso dun sa sinasabi kong man-made na malaking ilog, dumaan muna tayo dito sa may Barangay Tampok. Kung tawagan yung lugar na to is Taytayin. Yung nakikita nyo dito sa may parte ng kanan ko, itong part na to is mga fish pond. Pero alam nyo ba dati yung mga fish pond na yan? Dati yung mga palayan. Pero paglipas ng 2 dekada mahigit, naging na siyang mga fish pond. Hindi na siya palayan. Kasi nga nilulubog na rin yung part na to. Natatandaan ko nung time na high school ako, first year high school. Ang mga ginagamit pa ditong panggayak dati is yung mga pinag-iikan ng palay. Pero ngayon, kalaunan, 20 years na mahigit nga. Eto, isa na siyang malaking fish pond. Ganon din dito, napakalawak ng mga alagaan ng mga isda. Yung mga nakikita nyo na yan, sobrang laki. Pero wala na silang nagawa kundi gawin na lang talagang fish pond para maging kabuhayan nila dito sa Hagonoy, Bulacan, kaysa hindi nila makapakinabangan yung mga lupain nila na to. So, ganyang kabilis lumaki yung tubig dito. Sabi ko nga sa inyo sa mga kwento ko dati sa vlog ko, dito sa Hagonoy, Bulacan, sa bahay namin, 8 feet yung taas nun, mahigit doon sa kalsada. So, siguro mga bumabaha na din nun sa kalsada ng mga 2 feet. So, ibig sabihin mga 6 feet yung binilis nung paglaki. Mahigit, nilulubog na rin yung bahay namin. So, ganun siya kabilis. So, parang nasa 5-inch pataas yung tinataas ng tubig dito sa amin sa Hagonoy, Bulacan yearly. At isa to sa natala na may pinakamabilis na paglaki o pagtaas ng tubig, itong part ng Bulacan na to. Okay, so ito si Tatay. Tatay, ano po yung pangalan niya? Rinaldo. Ay, si Tatay Rinaldo. Di po ba tatay yung mga lugar po na to dati, mga palayan po talaga yan, no? Oo, mga palayan dati yan. Tapos ngayon po, palay, ngayon naging palasdaan na. Kung di po ako nagkakamali, mga nasa 20 years na po nakalipas nung maging fish pond yung lugar na to. Kasi natatanda ko nung bata ako, ano pa po talaga palayan. Kaya tanda-tanda ko yung taon kung kailan lang siya naging fish pond ngayon. Ayan. Naging palasdaan na. Talagang kinonvert na po nila sa fish pond, no? Kasi kesa hindi na ubra, no? Mamamatay po kasi sa alat. Hindi na kayang buhayin dito sa ano. Hindi na kayang buhayin. Pero okay naman po yung mga ano dito ngayon, yung mga inaani ng mga nagpi-fish pond. Maganda naman. Ay, ngayon dagat na yung likod eh. Wala nang pilapil. Pero yung ani po nila maganda pa rin naman inaani nila. Hindi sila. Hindi sa loob. Tapos yung iba po di ba nag-ano na fish cage, mga lambat na kasi sira na yung mga pilapil. Yung pilapil wala na, kaya lambat na lang iba. Madalang na lang may presdaan. Pero may-ari niyan, pinabayaan na lang iba. Yung iba iniwan na rin po. Hindi naman iniwan ka lang kuwan. Hindi na nila kayang kasi magastos pagka nagkuhan sila ng ano. Nagkuhan pa ng lambat. Tama po. Kumbaga baka wala silang pang puhunan na malaki, no, kasi malaking gastos din.
Okay, thank you po tay. Yung mapera na lang yung kukuha. Po. Salamat po. Thank you po. Bukod doon, yung iba ding mode of transportation dito is bangka. Lalo na yung mga nandun sa Gawidon, sa part na yun. Para lumabas sila o pumunta doon sa mga gusto nilang puntahan hanggang Kabayanan. Yung iba nagbabangka din dito, lalo yung mga may mga alagang fish pond or fish cage para yung mga kalakal nila. Mabilis na din nilang madadala doon sa Kabayanan gamit yung ilog na to. Ayan, nakakonekta yan dun sa mismong Kabayanan ng Hagonoy, Bulacan. Tapos dito din, mapapansin nyo dito sa lugar na to, napakarami ditong mga tulay. Sa Hagonoy, siya yung may mga pinakamaraming tulay. Kasi para makalipat yung mga nakatira dyan sa kabilang side na yan. Hanggang dun yan sa may palabas, napakaraming tulay nung barangay na to. Hindi ko alam kung baka nga sa buong Bulacan, ito yung may pinakamaraming mga tulay na ganyan. Dito pala sa may part ng dulo na to, lagi na rin palang may tubig dito. So wala na yung high tide, pero dito meron pa rin siyang tubig na ganito kababa. Pero mababa na lang naman siya. At mukhang ginagawa na din siya dahil dito sa mga bato o yung mga nakahanda na dito na harang para pagtatambak ng mga lupa hindi kumalat. Lulubog na din talaga siya. Ayun, no? Pati dun sa part dun may tubig. Wala pa yung high tide yan, ha? Wala nang high tide yan. Ano pa kaya kung may high tide nung kanina, lalo nung nakaraang mga araw, diba, nung bumaba yung tubig. Ang taas siguro ng baha dito. May mga bakas naman yan sa gilid ng bahay, pero wala akong mataas dito. Yan nga lang, wala pa, diba? Wala pang high tide. Wala pa yung bagsak galing sa taas. Tapos giba-giba na yung mga daan. Ayan. Ayan ang nagiging dulot pagka laging babad na yung kalsada, nabibiyak-biyak na siya. So diretso na tayo ngayon doon sa sinasabi kong ginawang malaking ilog para daanan ng malalaking baha dito sa Bulacan. Nandito na tayo sa sinasabi kong hinukay at pinalawak na malaking ilog para makatulong o makabawas sa malaking pagbaha dito sa Bulacan. So ito yung tinatawag na tulay ng Hangga. Itong part na to, dito yung Hagonoy, Bulacan. Tapos pagtawid nyo dito sa kabilang part na to, ito yung tinatawag na Paumbong. Ito yung tulay na nagdudugtong sa dalawang bayan ng Bulacan. Bayan ng Hagonoy tsaka bayan ng Paumbong. So ayon sa ating pagre-research, itong ilog na to is hindi gato kalaki dati. May ilog man daw dito is maliit lang. At yung part na to ay isa dating taniman ng palay or fish pond. Yun yung mga tinamaan dito para maisagawa yung malaking ilog na ito, yung man-made na ilog na to. Di umano dati nagkaroon ng malaking pagbaha dito sa Bulacan. Mga 40 days inabot yung laki ng tubig at napakahirap bumaba ng tubig, kaya itong Labangan Channel na ito ay naging project para gawin makasolusyon para lumiit yung tubig dito o humupa yung malaking baha noong 1972. Dahil sa sobrang lawak ng pagbaha at sobrang tagal, nahirapan yung mga tao dito daw sa Bulacan. Kaya nagsumite yung Hagonoy at yung iba pang mga parte ng Bulacan doon sa
Kapitolyo ng Bulacan hanggang sa Kongreso, hanggang makarating sa Senado. At ito na nga yung naging solusyon, itong Labangan Channel na to. Nakarugtong to dun sa Kalumpit, palabas dun. So maaari yung mga kalapit lugar din dito sa Bulacan, kasamahan na din dyan sa mga nasolusyonan nitong Labangan Channel na to, para tuwing may kalamidad, may malakas na bagyo, malakas na mga pag-ulan, mabilis humupa yung mga baha dito o yung tubig dito sa parte ng Bulacan na to. So nagkaroon ng malawakang pagbaha dito noong 1972, sinimulan yung project noong 1975 at natapos noong 1980s. Ayan. Kaya ngayon, ito yung malaking nakakatulong sa Bulacan para makabawas ng tubig. Tapos, dun sa may ibang part kasi ng Bulacan, malayo na yun. Hindi ko alam kung nakaka-connect sila dito sa ilog na ito, pero parang hindi. Parang itong ilog na to, o yung Labangan Channel na to, ay nakakonekta to sa Kalumpit, Plaridel, Baliwag, Pulilan, San Ildefonso, San Rafael, tsaka San Miguel, Bulacan. Ayan. So yung mga galing doon, siguro pati sa mga sa Nueva Ecija, kasama na rin sa bumababa dito pagka sobrang lakas ng mga volume ng tubig na bumabagsak galing sa ulan. So siguro kung hindi nagawa to, yung mga nakaraang mga malalakas na pag-ulan dito, malamang napakadalas ng pagbaha dito. Maraming pamilya yung maapektuhan tulad nung nangyari nun. Nung sobrang tagal nung pagbaha na yun, 1 buwan mahigit, yung mga relief nun na pinamimigay sardinas, bigas, sa bubong na lang binabagsak. Helicopter na lang yung gamit nila para makapag padala ng mga pagkain dito sa mga nasalanta dito sa parte ng Bulacan. Kaya malaking bagay itong Labangan Channel na to. Malaking tulong to dito sa mga gawin na to ng Bulacan. Tapos yung eskwelahan na yan, alam ko tinamaan din yan dati. Wala siya sa gilid, nandito siya sa may part ng gitna. Pero dahil kailangan niyang gumawa ng paraan para dito sa babagsakan ng tubig, makabawas sa baha, inilipat itong paralan. Sabi dun sa dati ko nakausap, nakakakwentuhan ko dito sa part na to. Maraming naapektuhan din daw nun ng mga tao, yung mga bukirin tsaka yung mga fish pond. Pero para sa ikabubuti ng mas marami, makatulong sa karamihan ng mga mamamayan dito sa Bulacan, ginawa talaga to kahit na may mga naapektuhan ng mga kabuhayan. Pero malaking tulong din naman. Okay, so yan ang Labangan Channel, o yung malaking ilog na ginawa dito sa Bulacan para makatulong sa baha. Ginabi na tayo.